Okay, hi everyone. Once again, good day. So ito, gumawa tayo ulit ng simpleng video regarding dito sa subject natin, itong Blue Heron. Gusto ko lang na i-share at saka kung ano yung mga settings na ginamit ko kung paano ko to nakuhanan. So ayan, galing siya sa lake, lumipad siya papunta dito sa may kakahuyan. So ayan. Ginamit ko dito is yung cellphone ko, yung smartphone, kasi hindi ako marunong na mag-video gamit yung camera ko. So ayan, cellphone ang ginagamit ko. So makikita natin na napakalayo siya. Yan, yung puti doon sa gitna. Yun siya. So ayan, malayo talaga. Nung una sabi ko sa sarili ko ay mahirap yan kasi malayo, parang hindi kaya ata ng lens ko to, sabi ko sa sarili ko. Pero kahit ganun pa man, ininsist ko pa rin, sabi ko sige, try ko. So ayun, makikita natin yung magiging resulta sa mga susunod na mga slides. So ayan. So parang sa totoong buhay din yan eh. Minsan nagdududa ka, nag-aalanganin ka sa mga bagay-bagay na gusto mo talagang makuha, pero dahil sa kinakabahan ka or alanganin ka nga, ayan, meron yung 50-50 na ganon. Pero tuloy mo pa rin. Wala namang mawawala sa'yo eh. Subukan mo. Wala namang baka malay mo dun mo makikita or makukuha yung gusto mo na yon. So ayan. So ito yung natin, ito yung first images natin na nakuhanan. Nagsasaning siya kasi napakaganda nga yung araw. So ayan, magandang magpa-araw din. So ayan. Actually ito crop to sa original na frame ko. So ayan, naglilinis ata siya ng balahibo sa leeg. So makikita kahit yung mga single parts ng feathers niya or ayan nakikita, nakuhanan siya. So ganyan. Ayan. Siguro marami siyang kuto kagaya ganyan. Nililinis niya muna or pinapashine niya or para may maakit sa kanya, parang ganun. Ito yung framing ko sa camera ko. Ito yung original talaga. Ganyan siya kalaki. Lahat ng mga pictures dito, ganyan. At saka clean up ko siya ng ganito. So kahit man clean up ko siya ng ganito, makikita pa rin natin na yung mata niya lahat is detailed at sharp siya. So ibig sabihin kasi pag nag-crack wrap ka from the original frame mo, of course yung pixels ng picture mo is magdi-depreciate din, parang magdi-decrease din siya. So ibig sabihin yung mga sharpness at saka yung mga clarity niya is mababawasan din. Pero sa dito nakita ko na okay pa rin, parang acceptable pa rin siya. Kasi kahit ganun na almost 100% natin na clean up siya, makikita pa rin, ayan ganyan yung original niya. Tapos i-crop mo sa ganun para makita mo yung detail. Talagang siya, makikita pa rin yung mga balahibo niya. So masaya talaga ako sa nito. So ayan. So ngayon sasabihin ko sa inyo kung paano ko siya nakuhanan at saka yung settings na ginamit natin. So una, punta tayo dun sa aperture natin. Ang aperture na ginamit ko dito is f8. Yung f8. Yeah. Ang aperture kasi is yun yung sa camera natin na siya ang role niya is siniseparate niya yung subject natin dun sa background natin, parang ganun. So halimbawa ang numbers dun sa aperture natin is from 1 to 22, parang ganun. Sa Fuji hanggang 22 yung ewan ko sa ibang brand ng camera. So habang tumataas ka, mag-start tayo sa baba. Halimbawa, ginamit mo yung aperture mo ng 1.0 hanggang 2.8, parang ganyan. Nakafocus ka doon sa subject mo. Halimbawa, sa mata niya. Halimbawa, dito. Nakafocus ka sa mata niya or sa body lang niya. Tapos, ang magiging result niya, kung saan ka lang nakafocus na gamit yung aperture na yon, dun lang yung sharp. And then the rest, including some part of its body, ay magiging blurred siya, including the background. Ganon siya pag nasa 1 point something ka to 2.8, parang ganyan. So 5.6. 5.6, medyo nag-clear na din yung part ng body niya. So ganon. So habang tumataas ka, ang ibig sabihin, habang tinataasan mo yung aperture mo,
yung background mo at saka yung subject mo is nagiging parehas siya. So halimbawa, nandun ka na sa F15 pataas hanggang 22, ay makikita mo doon, manonotice mo doon sa mga pictures mo na clear yung subject mo, clear din yung background mo, parang ganyan. Yun yung nun. So ayun. So dito ang gamit ko dito is F8. Ay, isa pa pala. Doon sa mga gumagamit ng F16 hanggang 22 para ganyan, ginagamit yan mostly sa mga landscape photography. Kasi gusto nila in every age sa frame nila is very sharp. So, ganyan. Sa landscape yan, advisable din yun. Yun yung gagamitin natin. So, ayan. Balik tayo dito. So, ang ginamit ko na shutter speed ay 1/640 per second. Yan yung gamit ko. At saka ISO 160. Yung shutter speed ko at saka yung is 640 kasi doon ko nakita ko kasi na nung sinet ko siya, nakita ko yung meter ko, nag-zero siya. So doon na ako, hindi na ako nag-over or nagbaba. Kasi yung ibang mga photographer kasi, ayan na tayo sa photographer, naalala ko kasi nasa Pilipinas pa tayo, ang photographer kasi ang tawag nila sa Cebuano, sa Visayas, ang tawag nila sa photographer ay maniniyot, parang ganyan. Ayan, maniniyot. So ayan, sa Katagalugan ang sabi nila sa photographer is letralista. But doon din sa amin, doon sa kabundukan or sa kaigurutan sa Cordillera, ang tawag namin doon is similar din sa karamihan na tawag sa photographer. Kaya ang tawag namin din is photographer, parang ganun. Ayan. Ayan. So, balik tayo dito. Ayan. Nagkukuto ulit. Nagkukuto pa rin siya. Ayan. Makikita natin, di ba? Yung na ihahangin ng mga balahibo niya, parang ganyan. So, ayan. Magugulat tayo dito kasi parang galing siya sa ayan, no? Parang galing siya sa kinilabutan ata siya sa mga sinasabi ko. Ang ganyan. So, ayan. So balik tayo dun sa sa shutter tayo, no? Sa shutter speed, 640 ako kaya ganyan. Hindi, nandun tayo sa metering pala. Sa metering, may mga ibang mga photographer kasi na ginagamit nila yung sa metering na nagpa-plus 1 sila, plus 2, ganyan. At saka yung iba din is nagne-negative 1 or negative 2 kasi maganda daw yun sa editing nila kung nag-i-edit sila. Pero ako hindi kasi ako gumagamit ng Photoshop, parang ganyan. Kung ano yung kuha ko, yun na yun. Kasi ito naman talaga yung actual na kuha ko eh. Hindi ako nagpo-Photoshop na ilalagay ko yung subject ko dun sa moon or ilalagay ko siya sa ibabaw ng isang ibon or ganyan. So, ganun. Masaya na ako sa ganito. So, ayan. So, yung shutter speed kasi is habang tinataasan mo yung shutter speed mo, yung mga movements ng mga subject mo, halimbawa nakafocus ka sa isang subject, tapos gumagalaw sila, at least na-freeze niya siya. Parang ibig sabihin nun na freeze is, halimbawa pag-click mo, kung ano yung pag-click mo, yun na yung makukuha mo. Halimbawa ito, nakabuka yung beak niya, ayan, or ganyan, nag-side siya. Pag side niya, pag click mo, or ayan, nakabuka yung beak niya. Pag click mo, kung ano yung seconds na pag click mo, yun din ang makukuha mo. Kung mataas yung shutter speed mo. Ayan. So, sigurado ka na sharp din yung kuha mo na picture. So, ganyan. So, sa mga sports photography, sa mga ganito moving subject, mas advisable na taasan nyo yung mga shutter speeds nyo. Kasi, yun yung magiging sharp yung kuha nyo doon. Siguro manonotice nyo yan siguro pag nagpipicture kayo, lalo yung mga nakikinig dyan, na may mga camera din, mga ganyan. So sa mga ganyan instances, sa mga sports photography, sa mga moving subjects, mas magandang mas mataas yung shutter speed natin. Pero depende pa rin yan sa lighting condition. So iaano mo din yan. Yung tatlo, yung ISO, yung aperture at saka itong shutter speed, kailangan na nakaset siya ng maganda para at least makuhanan mo siya ng maganda din. Yun yung Yun yung pinaka-foundation, yung tatlo, yung ISO, yung shutter speed at saka yung aperture. So ayan yung pinaka-basic doon sa photography. So ayan. So anong ginagawa na nito? Itong leg niya nandoon na sa puwet niya. Ayan. Yan ang kagandahan ng mahaba siguro yung leeg kung saan mo nilalagay.
no? Ayan. So ayun. Sa ISO naman, ang masasabi ko doon sa ISO, ang ISO kasi is dito ginamit ko ISO 160 kasi maganda naman na yung lighting condition, hindi ko na kailangan na magiging bright pa or ipa-bright siya or kasi ang ISO kasi is habang mas mababa ka, nami-minimize yung noise, yung tinatawag na noise, hindi yung maingay. Yung noise is yun yung mga parang grains, yung mga black dots sa picture mo. Yung mga tuldok-tuldok na mga Habang tumataas ka, pag tinataasan mo yung ISO mo, dumadami yun yung mga dots doon sa images mo. So, yun yung tinatawag na noise. So, ayun. So, dahil dito sa sa sitwasyon nito is maganda yung panahon, kaya ang ISO ko is mababa. So, mas maganda din kasi less noise yun. Habang mas mababa, less noise. Pag tumataas ka, mas maraming noise. So, ganun. So, ayun. So, ayan. So, tingnan muna natin kung ano yung mga ginagawa nitong subject natin. So, lahat ng pag-i-stretch niya sa mga yung mga iba din, actually, ang daming kuha na in every move talaga nakuhanan. Kaso, pinik ko lang, nag-random pick ako. Yung mga inilagay ko dito. Para lang hindi mawala yung movement niya. So, ayan. Halimbawa, itong yung pagbuka niya ng bill, mga siguro 2 frame na yan or 3 frame. Pero nilagay ko dito, 1 lang. Parang ganyan. So, ayan. Ayun po yung So, pag nagpipicture din ako, parang inuupuan ko din talaga siya. Yung talagang kahit mag-spend ako ng 1 oras para makuhanan ko siya. Kasi gusto ko kasi din na ma-observe kung ano yung mga ginagawa niya, ano yung mga movement ba. Para at least mas lalo mo siyang makikilala, mas maganda yon. Para at least halimbawa yung isang movement niya is naggalaw yung leeg niya, alam mo pala na lilipad na siya or ibubuka niya yung wings niya, parang ganun. Ayan, parang sabi niya, hindi kita narinig, parang ganun. Ayan, ano bang sinasabi mo dyan, sabi niya, siguro. Ayan. Ayan, nililinis niya yung niya ata dito. Nililinis niya yung pahinga niya, parang ganyan. So, ayan. Ayun. Narinig niya siguro ako, maingay. Sabi niya, Bender, ang ingay mo. Alis na ako, yan. Yung shutter speed ko pa rin dito is 640. Yan, nung palipad na siya. So, kung ang shutter speed mo dito, halimbawa, dun sa lilipad siya is 100 or hindi kakayanin. Kasi ma-out of focus ka kung gagamit ka ng mga lower shutter speed. So, ayun po. Yan, kahit lumipad na siya, malayo, bye-bye, sabi niya. Sabi niya sa akin, nagbabay na siya. So, ayan. Ayan. Inayos ko na din yung ko. Naglakad ako. Kasi masarap ngang maglakad. Ayan. Nakita ko to. Ayan tinitingnan din niya, napaalis yung yung heron. Sabi niya, bye-bye. Ako naman ang magpa-picture, sabi niya. Ayan. Actually, palagi ko nung nakikita pag maaraw talaga. Ayan. So, ayun. Ayan. Nung pauwi ako, ayan. Kasi medyo oras na din. Nakita ko ulit dito sa So, sabi ko, kuhanan ko nga ulit. Pero although na sabi ko, satisfied na ako sa mga previous na kuha ko. Pero ayan, baka siguro may maibibigay na iba. So, bakit siya nandyan, di ba? So, may purpose yan. So, kinuhanan ko din to. Ayan. Tapos, hindi talaga siya umaalis. Kasi sabi ko, bakit manglapit ko na, hindi pa siya lumilipad. So, ayan, sinundan ko siya. Pumunta siya dyan sa tabi ng lake. Sa may na yan, malapit na din yan sa mga daanan ng tao. So, sabi ko, medyo maamo ito sabi ko. So, ayan. Umupo din ako. Ayan. Kahit dinadaanan ako ng mga tao, kasi siguro iniisip nila, ano bang ginagawa ng taong ito? So, sabihin na, hello. Sabihin, tataas ko lang yung kamay ko. Sabi no, fine doc. Sabi ko, ganon. Parang ganyan. So, ayan. So, tingnan natin ngayon kung ano naman ang makukuhanan natin dito. Kasi parang may naamoy ata siya na pagkain dyan. Naamoy ba? Or ewan. Kasi mga to kung may pang-amoy sila or Ayan. Ayan. Nakuhanan ko siya habang binubukan niya yung beak niya. Siguro nag-e-exercise na yan kasi alam niya na may kakainin siya diyan kaya nagwa 1-2-1-2 siya.
So ayan, mas lalo kung inupuan siya. So umupo ako kahit medyo basa yung ano diyan, yung ang tawag diyan, nawala tuloy ako. Kahit medyo basa-basa, umupo ako diyan. Pero hindi man umupo pala, luhod. Ayan. So inayos ko din yung pag ano ko para makuhanan ko siya ng maayos at saka hindi magalaw yung camera ko para hindi tayo ma-out of focus nga, para naka-focus pa rin, ganyan. Kasi yan yung ano sa camera eh. Pag ma-out of focus ka, magiging blurred yung kuha mo. So kailangan na yung paghawak mo din ng camera maayos. Yan yung isang ano. So lahat pala ng mga nakuhanan natin na picture is handheld. So ayan. Itong camera na ginagamit ko kasi is meron siyang sariling stabilization. So ayun. Ayan. Wag muna tayong maingay. Hintayin mo muna natin kasi parang meron na siyang kukunin pala. Ayan. Ayan. Mabuti hindi siya na-outbalance kahit mas mabigat yung nasa harapan niya kasi nandun yung ulo niya. Saka yung the rest of yung bigat niya ba is nandun sa harap. Matindi talaga tong hayop na to ha. Kahit maliliit yung mga paa niya. Hayop pa talaga. Hindi ibon. Ayan, may nakuha siya. So ayun. Ayan. Akala ko nung una shrimp siya. Pero nung zoom natin, nakita natin isda pala. So ayan. So sharp. Nakuhanan natin siya ng sharp pati yung isda nakasama sa bilang ng pagiging malinaw. Parang ganyan. So, masayang-masaya ako dito. So, ayan. Kikita nyo naman na, ayan, yung isda nagpupumiglas. Sabi niya, bitawan mo ako. Parang gano'n. Pero, ayan. Pero sa kabila naman, nalungkot ako dahil, ayan, lalo na nakita ko nga na nakahandusay na sa beak nito. Ayan na, parang helpless na talaga siya. Ayan, medyo nalungkot din ako. Pero ganun talaga siguro. Wala tayong dyan kasi ganun talaga siguro sa ecosystem natin. Kailangan may magiging prey sa mga predators. Parang ganyan. Parang sa society din natin na mga tao. Alam naman natin yan lahat. Diba? So, ayan. So, makikita natin dito na, ayan, mula doon sa pagkuha niya hanggang doon sa nalunok niya, nakuha na natin. So, yun yung isang moment na maganda din na kasi nakuhanan natin. Kasi ang importante talaga dito sa photography is moment. Pag na-miss mo yung moment, wala na. Mahirap nang maulit or hindi na perfect pag maano mo siguro ulit. Parang ganyan. So yan, sabi niya, bye-bye, Bender, thank you. Sabi niya, salamat sa pagpicture sa akin. Sabi niya, so sa inyong lahat din dyan po, maraming salamat po sa mga nanood. Sa mga hindi pa nag-subscribe at nag-like, please. Salamat po.